Magandang umaga South Central Mindanao at buong mundo. Muli namang humihimpapawid ang programa Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! At syempre sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa may area ng Maguindanao, Mapia, Mapita, sa Kanulangon, sa mga kapatid nating Maguindanaon. At mayong aga, mayong buntag sa tanan na imbag nga bigat kada kayo amin kakabsat. Assalamualaikum sa lahat po ng ating mga kababayan dyan po sa may Iranon area. At syempre sa lahat din po ng mga kababayan natin dyan sa may Davao del Sur, South Cotabato, North Cotabato, mga kababayan, abay magandang umaga po sa inyo pong lahat. Mula dito po sa buluwagan ng 88.3 at sa pamunuan ng new management ng 88.3 Radyo Liwan Tacorong, abay magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay 15 mga kababayan ng Hunyo. At alam ko po na ang bawat isa sa inyo ay naghihintay at nag-aabang kung ano naman ang mga susunod na mga executive order na ipapalabas ng ating mahal na gobernador sa inyong mga lalawigan. Pero ngayon pong araw mga kababayan ay may mga ipinalabas mula naman sa nasyonal. At ang ating national mga kababayan ay may mga lumabas na mga bagong restriction ng COVID-19 sa buong bansa, mga kababayan. At i-follow at i-like po ninyo ang ating Facebook page. Diyan po ay makikita po ninyo mamaya at makikita rin po ninyo mga kababayan ang ating mga programa, mga kababayan, ay kung gusto po ninyong ulitin at mapakinggan, abay official na i-subscribe ang ating Tinig ng Bayan YouTube channel. Diyan po sa ating Facebook, diyan po sa ating YouTube channel mga kababayan, i-type lamang po ninyo ang Tinig ng Bayan, tapos i-click ang ring yung bell button niya mga kababayan at gawin po ninyo hanggang i-all po ninyo para sa ganun lahat ng mga programa at mga nangyayari mga kababayan ay ma-update din po kayo sa ating YouTube channel. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, i-subscribe na po ninyo mga kababayan po natin. Para man sa ganun ay kayo po ay update sa mga balita at mga nais ninyong balikan na mga issue mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Martes, mga kababayan po natin, ay tignan po natin yung ating alam po ninyo kahapon na pagipakita nga. Yan po, may mga bagong ipinalabas ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte kagabi. June 16 mga kababayan ay may mga classification kung saan ay mga lugar na ito ang makikita po ninyo sa aming pong screen mga kababayan kung ano ang mga sitwasyon. Ito po mga kababayan po natin, MECQ until June 15 to 30 ay nasa area po mga kababayan. Basahin po natin ang MECQ nasa area po ng City of Santiago, Cagayan, Apayao, Bataan, Lucena City, Puerto Princesa, Naga City, Iloilo City, Iloilo, Negros Oriental, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. At Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Sur.
Yan po ang bagong restriction mga kababayan or classification ng June 16 to 30 mga kababayan. Ngayon pong 2021, yan po ay ipinalabas ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte kagabi. Mamaya rin po ay update din po natin yung pong mga lumabas na naging pronouncement mamaya po mga kababayan ng atin pong DOH Secretary Duque sa kanilang meeting kagabi mga kababayan. At ang area naman ng GCQ mga kababayan ay narito ang ating lugar ay napapaloob dito mga kababayan. Okay, lugar ng classification ng June 16 to 30 mula sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Baguio City, Kalinga Apayao, Mountain Province, Abra, Benguet, Isabela, Nueva Ecija, Vizcaya, Quirino, Batangas, Iligan City, Davao del Norte, Region 12, General Santos City, Sultan Kudarat, South Cotabato, Barm, Lanao del Sur, Cotabato City. Yan po mga kababayan yung pong mga bagong classification ng atin pong bansang yung bansa ng Pilipinas kung saan ay itong pagkuan po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. At gusto ko pong iparinig sa inyo mga kababayan ang isang yung mga hindi pa po nakarinig, ipaparinig po natin yung lugar kung saan ay may mga area at ang update mula sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan sa nangyaring meeting kagabi. At ito po, pakinggan po ninyo mga kababayan po natin ang report ng mga secretary o yung mga head of natin mula sa national, mula sa DOH, IETF, at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Titignan po natin mga kababayan yung latest update mula sa report ng mga ito sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tignan po natin mga kababayan. Ang wherewithal sa itong bakit ganito ang bakuna. I think the most eloquent articulation would be given by the Secretary of Finance. He will be there early tomorrow. Secretary Duque, you might start to make the report to the people. Mr. President, good evening, sir. And magandang gabi din po sa aking po mga kapwa miyembro ng kabinete. At sa ngalan po ng kagawaran at ang Interagency Task Force, ako po ay magbabahagi sa inyo ng isang maikling ulat ukol sa ating COVID-19 situation at iba pa pong mga kaakibat na impormasyon na mahalaga. Ngayon pong ika-14 ng Hunyo, ngayong taon, meron po tayong naidagdag na 6,426 na bagong kaso. At sa naidagdag nitong mga kasong ito, 940 ay mula sa Region 4A. Sila na po ang may pinakamataas na porsyento sa ating pong national case load. 832 naman, pumapangalawa ang NCR
samantalang ang Region 6 ay dumadami din ang kaso asa 683 sa pinakahuling ulat at 3,971 naman po ang sa mga natitirang rehiyon. At para naman po sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon araw ng Hunyo ay nasa 59,096 cases. Ang katumbas po nito ay 4.47% ng ating kabuuan kaso. Sa kabilang dako, ang ating pong recoveries ay umabot na sa 1,240,112 at ang ating recovery rate ay nasa 93.8%. At ito po ay mataas na recovery rate habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 845 in total at ang ating case fatality rate ay nananatili po sa 1.73%. Para po sa mga Pilipinong may edad na 50 lampas sa 80 taong gulang, ang case fatality rate po nila ay napakamataas, asa 5.5%. In other words, 18,785 deaths ang naitala po natin, over 344,506 cases covering this age group. Ito rin po ang dahilan bakit lagi po natin sinasabi na unahin ang mga matatanda sa atin pong mga vaccination program sapagkat sila po ang may pinakamalaking porsyento na napupunta sa ICU. So, malaki pong bagay na mabigyan prioridad ang mga may edad. Ito pong nakaraan linggo, nasa mahigit 6,600 at 600 ang ating average daily cases at bahagyang mas mataas sa 6,500 nung May 31 to June 6 at makikita na patuloy na nagpaplato ang paggalaw ng mga kaso. Wala pa yung slide kasi sayang. Hindi ma-appreciate So I have some graphs to show, Mr. President, for the people to appreciate better. Yan, salamat po. Okay na po tayo dyan. So gaya po na nasabanggit ko, Mr. President, noong nakaraan linggo, nasa mahigit 6,600 at 600 ang ating average daily cases. Ano po? Bagyang mas mataas sa 6,500 noong May 31. Makikita natin dun sa linear graph ay makikita na patuloy ang pagplato, ang paggalaw ng mga kaso. Next slide. Ito naman po yung ating epidemic curve para sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Next slide, please. Yan po. Yung makikita natin dyan na titingnan ang kaso per island group. Ano po? Yung patuloy ngunit mabagal ang pagbaba ng mga kaso sa NCR. Yan po yung blue line. Yung blue curve. Ano po? Mabilis na bumaba siya up until mga first week of June tapos nagpa-plateau na siya pero nababawasan pero mabagal na no ang ang pagdagdag ng mga kaso habang nagpa-plateau nitong nakaraan 7 araw ang plus areas ito po yung Bulacan, Laguna, Cavite, Rizal depicted by the green epidemic curve. And then, nagpa-plateau rin ang rest of Luzon, yung pula naman, ay makikita natin tumaas tapos nag-plateau towards this week. At ganun din naman, patuloy na tumataas ang mga kaso sa Visayas, yung aqua blue or teal line, kung saan mas mataas ng 31% ang mga kaso nitong nakaraan linggo kumpara noong pong linggo bago rito. So, ganun din yung sa Mindanao ay tumataas din po ang kaso pero maigi lang medyo nagpa-plateau siya this week. Yan pong orange epidemic curve. Next slide. Ipinakita rin ang pagtaas ng ating nationwide average daily attack rate per 100,000 population at trend reversal ng nationwide
2-week growth rate ang bahagyang pagtaas na atin pong naitala. Dito, habang patuloy na bumababa ang ADAR ng NCR, makita po natin from 34.02, bumaba po ito to 6.76 na asa moderate risk classification. At mabagal ang pagbaba ng ating 2-week growth rate. Ito po ang panukatan na nagsasabi kung bumibilis ba o bumabagal ang dami ng kaso. At dito po nakita natin from negative 40% ay noong linggo bago rito, ngayon ay nasa negative 16%. Patuloy naman tumataas ang average daily attack rate ng ating mga high-risk regions, ang Region 2, Caraga at Region 6. Tumataas rin ang ating 2-week growth rate sa mga rehiyon na ito, maliban sa Caraga na bumaba sa 46% mula naman sa 78%. Pagdating naman po sa atin mga pag-unlad sa National Healthcare Utilization Rate, ito po ang can we have the next slide? Ito po, para naman po sa atin healthcare utilization rate, nananatili itong mas mababa kumpara noong tayo ay nagpatupad ng ECQ at MECQ noong Abril. Ngunit bahagya ito pong mas mataas kumpara sa atin lagay noong Marso bago po ang surge. At sa mga susunod na slides, aming ipapakita ang mga riyon na may high at critical HCUR at ICU utilization rate. Pero dito po kasi makikita natin na ang overall H-score natin mula peak utilization ng 54%, ito po ay bumaba ng 48%. At ganun din po para sa mga ibang aspeto ng atin pong healthcare systems capacity katulad ng isolation beds, COVID ward beds, ICU beds, and mechanical ventilators. Lahat po ay malaki-laki ang ibinaba ng utilization rate. Makikita po sa kanan, yung iba bumaba by 4%, 10%, 11%, and 13% respectively. Next slide. Isa rito sa Region 12. Pinapakita po natin to dahil tumaas ang kanyang HCUR ng 8 percentage points. Makita natin from 58%, from 50% noong June 3, tumaas po ngayon June 11 to 58%. At malaki rin ang itinaas ng isolation bed at ICU bed utilization rate sa rehiyon. Ngunit hindi gaanong malaki ang pagtaas ng allocated beds for COVID-19. So makikita po natin, halimbawa, ang ICU beds po rito sa Region 12, from 61% noong June 3, ito po ay tumalon sa 83%. Tumaas ng 22 percentage points. At ganun po sa isolation and COVID ward beds. Next slide. Tumaas naman ang healthcare utilization rate ng Region 6 ng 6% nitong nakaraang linggo at makikita na pinakamalaki ang itinaas ng utilization rate ng ward beds at pawang nabawasan pa ang bilang ng dedicated ward beds sa rehiyon. At kaya minabutin po natin na nakikipag-ugnayan tayo sa mga local chief executives para ipaalala sa kanila pong mga ospital, kasama ang local government hospitals at ang mga private hospitals na palawigin po ang kanilang COVID bed allocation from 20% to 30% para po sa mga private hospitals at para po naman sa mga ospital ng gobyerno from 30 to 50% para mas malaki po ang ating kapasidad at hindi po mabilaukan ang ating pong sistemang pang-ospital. Next slide. Maliban sa mga nabanggit na rehiyon, ang La Union, Tarlac, Cavite, Rizal, Puerto Princesa City at Benguet ay kasalukuyan may high or critical risk ICU utilization rate, habang ang Agusan del Sur ay may high risk HCUR. At dahil sa nakikita natin pagtaas ng utilization rate, lalo na sa mga rehiyon at areas na nabanggit, muli namin binibigyan din ang kahalagahan
ng paglalaan na sapat na kama at mechanical ventilators para sa ating COVID-19 patients. Napaka-importante po na atin sundin ang minimum health system capacity standards. Yan po ang akin na binanggit na kailangan itaas po ang COVID bed allocation. At ganun din po, sapat sa ganitong pamamaraan ay matutugunan natin ang mga kaso at mapapababa natin ang utilization rate sa mga riyon. Lastly, Mr. President, sa kabuuan po, can we have the last slide? Ito ang atin pong mga pangunahin mensahe ngayong linggo. Una, patuloy na nagpaplateau ang ating mga kaso dahil sa mabagal na pagbaba ng mga kaso sa NCR. Nagpapalato ang mga kaso sa plus areas, rest of Luzon and Mindanao, at ang pagtaas ng mga kaso sa Visayas ay binabantayan din po natin. Kalawa, nakasalalay sa ating pagpapatupad ng ating prevention, detection, isolation, treatment, reintegration, and vaccination strategies kung patuloy na bababa o tataas ang mga kaso. At huli, dahil patuloy na tumataas ang mga kaso sa Visayas at Mindanao, marapat nang itaas agad ang bilang ng mga nakalaan na kama at mechanical ventilators para sa mga COVID-19 patients, lalo na ang ICU beds at mechanical ventilators. At panghuli na lang po, Mr. President, inuulit po natin ang paalala sa ating po mga pamahalaan lokal na mga ehekutibo na kinakailangan po talaga ay paigtingin ang pagsasakatuparan ng ating pandemic response doon po sa prevention, early detection, and aggressive isolation, and improve clinical treatment, especially of severe and COVID cases, no, para makasalba ng buhay. Sa bandang huli, yun po ang pinakamahalaga. Mapaliit natin ang bilang ng mga pumapanaw at ipagpatuloy po natin ang lahat ng mga napatunayan ng mga pagtugon sa pandemic COVID-19. So ito po ang pinakahuling bahagi ng aking ulat, Mr. President. Maraming salamat at ako po ay handa ng sumagot sa inyo pong mga katanungan. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Secretary Duque. Sani, hindi mo na kailangan. Tapos ka na. Tapos ka na. Musalita. Hindi pa po. Go ahead. Mr. President, the DOF is always asked two questions. Number one, do we have enough money for the COVID vaccines? Number two, are we borrowing too much money? So, yan po ang laging question sa amin. Let's tackle number two first. Are we borrowing too much money? So we want to show ho na from 2019, which was a normal year, our total revenues was, that is the last normal year, our total revenues was 3.14 trillion pesos. Bumabaho yan to 2020 to 2.86 trillion lang. And our estimate for 2021 is 2.88. On the other hand, yung expenditures natin tumaas. From 2019, we spent only 3.8 trillion. However, because of the COVID, 2020, we spent 4.23 trillion. And 2021, we are expecting to spend 4.7 trillion. So ang difference is what we call the deficit, increased from 666 million, nag-double ho to 1.37 trillion in 2020, and then it went up almost 3 times from 2019. We estimate our deficit is now 1.86 trillion. As a percentage of GDP, this is 3.4% in 2019, 7.6% in 2020, and 9.3% we estimate in 2021. Now, what did we do? We had to borrow money because
bumaba nga yung yung humina nga yung economy natin kasi mga lockdowns, tapos bumaba pa yung collections natin kasi humina ang business. So our borrowings went up from 1 trillion to 2.7 trillion in 2020 and will be around 3.1 trillion in 2021. However, this is now as a percentage of GDP 30.96% in 2019. It became 54.5% in 2020, and then it's 58.7% in 2021. Ngayon, of course, the debt level has increased, but we know it is temporary. It is not a permanent. It is not a permanent situation. Once we open the economy, our revenues will go back, and once we beat COVID, our expenditures for COVID are also going to go down. So we're going to become normal again, probably in 2022, probably in 2023. We are going to become normal like 2019, where our deficit is much lower. Swerte na lang ho tayo. Not swerte, but because of your tax reforms, Mr. President, our credit rating has been very, very strong, and it has not been downgraded. More than 100 countries around the world have been downgraded in credit rating. Ang ibig sabihin yan, pag na-downgrade kayo, mahihirapan kayong humiram. O kung hihiram ba kayo, mas mataas ang interest. So, ang interest natin actually is quite low because our credit rating is very good. So, we think that the debt level of our country is high, but it is sustainable, and we can manage to handle this debt in the coming years. So that's the first question. The second question they ask also is, do we have enough money for the vaccines? Okay. So if we go to the second set of slides, the Congress has authorized us to spend. Can you please put that up a little higher? Scroll up, please. Has authorized us to spend 85 billion pesos for the vaccines. Ngayon, the money is coming from, first, the Department of Health budget, 2.5 billion. Bayanihan 2 is 10 billion. So that is 12.5 billion. That is from our General Appropriations Act. From ODA financing, in other words, we borrowed from World Bank, Asian Development Bank, and Asian Infrastructure Bank. We borrowed a total of 58.5 billion pesos. 23.9 from World Bank, 20.3 from Asian Development Bank, and 14.3 from Asian Infrastructure Bank. Okay. Other financing we're sourcing is up to 11.5 billion, and contingency funds probably another 2.5. But the total so far is we have 85 billion. Now the money is there. So we have enough to buy. For 85 billion pesos, we can buy 140 million doses of vaccines. Okay? Now, 140 million doses of vaccines can vaccinate 70 million Filipinos. Now, 70 million Filipinos is the entire adult population. So we have enough money to vaccinate the entire
adult population. Now, if we have to vaccinate children from 12 to 15, I don't know if that's authorized already, from 12 to 15. The Pfizer, Yeah, 12 to 15, Yeah. Sinovac, 12 to 17. Yeah, we estimate that will cost another 20 billion pesos, but we have enough reserves to cover that amount of money. So we have enough. Sapat po yung pera natin para sa vaccination. So we don't have to worry. The money is there, and we will certainly be able to vaccinate in the entire adult population, plus the teenagers who are, I think, around 15 million, right? Around 15 million Filipinos. So total 85 million Filipinos. Anything else, Sani? That's it. Thank you. Let's go to Secretary Galvez. Mr. President, our Executive Secretary, Amel Deldia, Senator Bongo, my fellow cabinet members, magandang gabi po. So ngayong gabi po, we will present some updates. Next slide, please. Sir, the Philippines is about to breach 7 million mark on vaccine administration today. In fact, if we will see the percentage that we had, it represents 6.48% of our population. Then also number two is the Philippines will receive have received 4.28 million doses of vaccine last week, with remaining 6.4 million will be delivered before the end of June. And the good news is also that considering that we have a stable supply already, steady supply of 10 million to 15 million a month, more or less 45 million doses will be delivered during the third quarter. Thank you, sir, sa negotiation, sir, ng team ng Department of Finance, considering that we were able to lower some of the price and we were able to gather some of the doses. And then number three, sir, ito isa sa pinakamagandang balita, nag-loosen up na po ay yung mga rich countries. Particularly, the US had the initial donation of 80 million doses to be given by June, kasama po yung Southeast Asia. And they also announced lately that 500 million more doses will be given to the poor countries. This will favorably impact yung COVAX delivery po natin, meaning yung ating COVAX. Now we are expecting to receive 44 million this year. Magiging parang assured na po na at least may 20% po tayo ma-receive, and they want to increase it into even 30 to 40%. So malaking po 'yon, malaking magandang balita po 'yon na ang US tumutulong po sa atin, pati po yung apat na kanyang mga companies ay sa ngayon po talagang on the verge of makukuha na natin po yung supply agreement ng more or less 90 million doses. So ang Sinovac, ganun din po, ang Sinovac, we also want to thank China kasi po yung Sinovac, very steady po yung kanyang vaccine delivery. I will show it later, Mr. President. At yun po, nakapag-support sa ating mga A4 opening. And then also, yung Sinovac, siya rin po ang sinusupply po namin sa mga emerging hotspots. Talaga pong yun, yung directive nyo po na yung lahat ng mga emerging hotspots dito sa Mindanao at saka sa Visayas, ay nabibigyan po ng Sinovac. And also, we have some survey that the public demand for Sinovac also greatly increased. Yung mga LGU tumatawag po sa amin ni Senator Bongo, actually, ang talagang hinahanap nila yung mas madaling ma-deploy kasi madalian po ang ginagawa po natin because we are racing against time. And then yung number 5, yung real-world data reveals that really vaccine really work. Nakita po natin nangyari sa Israel, at saka sa UK, at saka sa US, nagkaroon talaga ng steep decline ang kanilang mga cases at saka nag-open up na po sila ng kanilang mga economy. And then also, based on some publication, scholarly publication, that the vaccine really prevent death, hospitalization, and severe cases, and even to some extent, transmission. And then yung number 6, sir, yung inyong directive po sa akin, being
issued by our Executive Secretary, that we will be building a memorial wall for the remembrance of the heroism of our healthcare frontliners. Ito po, ginagawa na po natin ang coordination with SND and other stakeholders on the design at saka kung saan po ang site na magandang mailagay po yung memorial. And then number 7, sir, is the Israeli experts will visit the Philippines on June 20 to 25 to share their best experience on the vaccine deployment. Next slide, please. So ito po yung total vaccine administered na natin po ngayon, na sa ngayon po, meron na po tayong first dose na more or less 5 million, and then yung second dose po natin, more or less magto 2 million na po ang fully protected. At ang ating A1, yung healthcare workers, ay mayroon ng more or less tayo nag-administer na 2.5 million na for the first dose and the second dose. At malapit na po magkaroon tayo ng 1 million na fully protected ang ating healthcare workers. At nagsimula na nga po rin po tayo sa A4 at tumaas na po ang kanilang bilang from only 26,000, ngayon naging 152,000. This is also a confidence na pagka once na nabakunahan po natin ang karamihan ng A4, the opening up of the economy will be a consequential effect of this. Sa ngayon po, meron na po tayong 12,705,870 na vaccine na na-receive at meron po tayong nasa buffer stocks na po natin ngayon na nakadeploy na po sa iba-ibang mga vaccination center. May 5,757,321. Ang ating gusto po, Mr. President, ito pong total vaccines na nasa stock po natin ay kailangan maging 10 million para tuloy-tuloy po yung ating vaccination sa buong bansa. Next slide, please. Sir, sa ngayon po, ang Pilipinas ay number 31st all around the 98 countries globally who are administering the vaccine. Out of 47 countries sa Asia, tayo po ay number 13 at nanatili po tayong second sa ASEAN in terms of administering the jabs or yung tinatawag nating total jabs administered since the start of the vaccination. Next slide, please. Sir, ito po ang mga doses na matatanggapan natin this coming week of June and also on July. Nakatanggap na po tayo ng 8,329,000 from February to May. Ngayon po, ngayong June, nakatanggap na po tayo ng 4,376,820 at makakatanggap pa po tayo ng 6.4 million. Mula sa Sinovac, magkakaroon po tayo ng delivery ng 1.5 million. Kasama na po ito yung 500,000. Ito po yung order po ng Chinese-Filipino Chambers of Commerce at saka po yung ating 1 million. And then sa June 24, another 1 million. And then ang 1.5 na remaining ay darating po sa end of June. Ang Moderna po ay darating po ng June 25, 250,000, 55,000 po ang dito po ay ang private sector. Ang AstraZeneca ng COVAX ay darating po more or less sa third or fourth week ng June. And then inasahan po natin yung component 2 ng Sputnik ay darating po sa 150,000. At nagkausap na rin po kami sa embahada ng US na ang donation ng US ay most likely darating din po ng June. Yun po ang inaantay po natin. Malaki po ang may tutulong po nito. Ito pwede po nating ibigay po pro rata sa ating mga different provinces. Sa July, meron tayong matatanggap na another 4.5 million, pero pwede po nating increase to ng 5.5. We are still negotiating na ma-increase po natin. And then COVAX, we are expecting another 4 million. Moderna, tataas na po ng 1 million at darating na po ang order galing Thailand na AstraZeneca plant, 1.17 million at another Sputnik na inaano po natin na tumaas ng 1 million. So sa July po, maasahan po natin na magkaroon po tayo ng 11,670,000 ang ating pong doses na matatanggap. Next slide, please. So ito po yung mga magandang balita na talagang ang mga rich countries are now easing up yung tinatawag na na-reach nila yung tinatawag na inflection point or yung tinatawag nating turning point na talagang mas mataas ang kanilang supply kaysa sa demand. So ngayon nakikita po natin nag-i-ease up na sila ng kanilang mga doses
And even G7 scale up yung 500,000 na binigay ng US to 1 billion doses. So ang implication po nito, marami pong makakatanggap na developing countries at saka yung mga poor countries na sa COVAX. At yun po ay nakita po natin, naasahan po natin na baka po yung 4 million natin na nakukuha sa COVAX ay tumaas po at maging 6 million or even higher per quarter. Next slide please. So ito po ang real world data na magaganda ang mga feedback sa ating mga portfolio, yung sa Sinovac, maganda ang study niya sa Brazil at saka po doon sa study ng Indonesia. And then also nagkaroon na po ng approval ng China ng emergency use into children. So 3 to 17 pwede na po ang Sinovac. And then nakikita po rin natin na maganda ang naging tanatawag nating uptake ng ating mga kababayan dahil may WHO na emergency use approval na po ang Sinovac. So most likely ito po matatanggap na po kung ating sa mga OFW. At least meron na pong stringent authority na approve na po ang Sinovac. Makikita po natin, yung sinabi nga po natin na at least tayo po sa Sinovac may steady supply tayo. From June and July and August, 4.5 million ang makukuha natin. September, meron tayong 3 million. And October, another 3 million. And November, another 1 million. At ninegotiate po namin na pwede po natin na September, October, November, pwede pong gawin natin na 4.5 million po yan para makuha po natin yung A4 population kasi ang A4 population is 32.5. Next slide please. Sir, ito po yung ating focus po ngayon, yung ating strategy ay makuha po natin ang tinatawag nating population protection ng NCR plus 6 plus yung Metro Cebu at Metro Davao. Kaya nga po yung Pfizer na 2.2 million, dinipili po natin ang almost 1 million sa NCR at NCR plus 6 at saka 210 million sa Metro Cebu at Metro Davao. At dinagdagan po natin po yon ng Gamaleya at the same time pati kasama po ng Sinovac. Ito po ang ginawa po based on your directive to redeploy vaccines to the other rising regions. Yung lahat po na may underline, nag-deploy na po tayo ng mga vaccine ng Sinovac and also some vaccines ng AstraZeneca dito sa mga regions po nito. In order to address yung increasing surge ng mga area from Mindanao and also in areas of Luzon and also Visayas. Next slide, please. So ito po yung tinatawag nating mga different study na talagang maganda rin yung mga result na real world data on mRNA vaccines. And also nakita natin sa Lancet at saka Nature data, ito po talagang mga scholarly data na binigay po sa atin ng Vaccine Expert Panel na talagang very important to achieve high vaccine coverage to maximize vaccine public health impact. Nakita po natin, pagka nakuha po natin yung 30% threshold, ay magpaplato na po ang cases. At pagka 50% ay bababa na po ang cases. Next slide, please. Ito pong sa Wall of Heroes for Fallen Medical Frontliners ay nai-report na po natin sa IATF. And we are also encouraging some artists in order to have the artistic design of the Wall of Heroes Memorial. We will do this with other stakeholders and in coordination with the military and the AFP. That's all for my report, Mr. President, at maraming pong salamat. Today is Independence Day, yesterday rather. And I hope that your celebration of Independence Day has rekindled in us a renewed patriotism sa ating bayan. On this note, allow me once more to thank the medical and essential frontliners who are the modern-day heroes of our nation in the midst of pandemic. Pakinggan ho ninyong mabuti ito kasi ito yung classification ng quarantine sa mga community.
community quarantine classification for June 16 to 30, 2021. The following areas will be under modified enhanced community quarantine until June 30, 2021. City of Santiago and Cagayan in Region 2. Apayao and Ifugao in CAR. Bataan in Region 3. Lucena City in Region 4, Puerto Princesa in Region 4B, Naga City in Region 5, Iloilo City and Iloilo in Region 6, Negros Oriental in Region 7, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte in Region 9. Cagayan de Oro in Region 10, Davao City in Region 11, Butuan City, Agusan del Sur, Dinagat Islands, and Surigao Sur in Caraga. Meanwhile, the following will be placed under general community quarantine. NCR and Bulacan with some restrictions. Rizal, Laguna, and Cavite in Region 4A with heightened restrictions. Baguio City, Kalinga, Mountain Province, Abra, and Benguet in CAR. Isabela and Nueva Vizcaya and Quirino in Region 2, Batangas and Quezon in Region 4A, Iligan in Region 10, Davao del Norte in Region 11, General Santos, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, and South Cotabato in Region 12. Lanao del Sur and Cotabato City in Barn. The rest of the Philippines will be under modified general community quarantine from June 16 to 30, 2021. We are seeing a positive result in the weekly and strict quarantine restrictions that were imposed. Our weekly doses of Sinovac from China and 2.2 million, ulitin ko, 1 million doses ng Sinovac from China, 2.2 million from Pfizer, from the COVAX facility sa WHO to. Then on June 11, we received 100,000 of Sputnik from Russia, and in total we have received more than 12 million doses. I am also pleased to note that on June 7, the government has already administered more than 6 million jabs of priority groups, A1, healthcare, A2, senior citizens, A3, persons with comorbidities, and A4, economic frontliners. Many LGUs have started vaccination for 4A, and we hope our economy frontliners will go to the vaccination sites without fear or delay. Recently, ang gobyerno may nalaman as allowed travel leisure from NCR plus to areas under modified community quarantine. However, it has come to my attention that some travelers arriving in various parts of the country, most notably in Boracay, are presenting fake COVID-19 tests. Huwag ho ninyong gawin yan at makukumpurismo lang kayo. Hindi lang man, pati yung gastos ninyo. Kindly check
at least twice over whether or not you have the genuine certificates. I am also directing the Department of Tourism, the Philippine National Police, and all local government to arrest those presenting fake tests and enforce strict compliance on protocols of local tourism. Do not be afraid to file sanctions. Ang mayroon ding dumating sa akin na balita na 86 persons so far tested positive after going to a food distribution activity in Barangay Matandang, Balara, Quezon City more than 2 weeks ago. While we have the best of intention, our kababayans would like the food pantry. We must ensure that these activities will not go out of control and become super spreader events. Yan po ang update mula po sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung pong mga ahensya or ito pong dapat ay magbigay ng update sa atin abay kita po ninyo mga kababayan, talagang may mga lugar kung saan ay kinuha po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa dami rin ng mga tulong na mga baksin na nanggagaling din po sa iba't ibang mga bansa na patuloy na nagbibigay ng suporta dito po sa atin mga kababayan. Oras po natin sa buong Pilipinas ay alas 8:01 na po ng umaga at salamat din po sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay at patuloy na tumatangkilik sa programang Tinig ng Bayan at sa 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. Talagang kwan po mga kababayan po natin. At syempre mga kababayan, subukan din po natin dahil tuloy-tuloy po ang pagtaas ng COVID-19 dito po sa ating EOR dito sa may siyudad ng Tacorong. Subukan natin na si Sir Marlo Buenacosa ang spokesman ng City Health Office mga kababayan para malaman natin kung ano ang sitwasyon pa na kwan natin dito sa siyudad ng Tacorong kung tuloy-tuloy ang pag-increase pa rin at ano ba ang kwan ng City Health Office. Dahil syempre mga kababayan, anong kwan na ba itong kwan ng vaccine na ini-implement nila ngayon. Sabi niyang Pangulo kanina ay may mga E4 na. So tignan din natin sa Sultan Kudarat kung sa may area ng Tacorong kung may mga E4 na nga na nabibigyan ng vaccine. At narito nga sa linya ang ating City Health mga kababayan dito sa siyudad ng Tacorong na si Sir Marlo Buenacosa. At alamin natin kumusta na ang siyudad ng Tacorong dahil hindi po talaga napipigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sir Marlo, magandang umaga po sa inyo at tayo naman po ay mangungumusta sa ating siyudad ng Tacorong sa patuloy po ninyong ginagawang vaccination sa mga kababayan po natin na nabibigyan nga nitong tinatawag nating dagdag proteksyon sa ating katawan ang vaccine. Sir, magandang umaga po. Live po kayo sa 88.3 Radyo ni Juan sa programang Tinig ng Bayan. At kumusta po, sir, ang inyo pong operation vaccine? Good morning. Magandang umaga rin sa lahat na nakikinig ngayon sa Radyo ni Juan. So far, sa araw na ito ay meron tayong operation or
pagbabakuna sa lahat ng mga target na priority target, no. Second dose ito na ang ibinibigay ngayon. Ang para sa first dose ay hindi pa dumating, at sa lahat ng mga naka-line up, no, para sa first dose, maghintay-hintay lang po muna tayo. Sa ngayon, puro second dose po ang binibigay natin. Okay. Sir, kailan at anong kwan itong kwan ng vaccine natin ngayon? Kasi 'di ba may mga classification tayo, E1, E2, E3, E4. Nasa anong kwan na po tayo? Ang sa ngayon, ang last week na binigay ay para sa A3, no, na mga priority group. Merong may nakasali na rin na A4 paunti-unti kasi mix na lang yung ginagawa para at least yung ibang mga establishment maka-avail na rin, no, ng unti-unti. Okay. Sir, bali ang kwan natin ngayon, ang mga senior citizen ba sa siyudad ng Tacurong ay halos kumpleto na ba na nabaksinan o mga ilang porsyento na po? Nasa kung ating bibilangin ay nasa ano lang, kung nasa 50% pa lang tayo, no, ng mga senior citizen na nag-a-avail ng mga vaccine. May iba na nakatapos na ng second dose nila, pero yung iba nasa first dose pa lang. So ibig sabihin, sir, talagang marami pa ang kailangan ng mga senior citizen na talagang kailangan ng bakuna dito sa siyudad ng Tacurong, sir. Yes po. At yung nga ang isang hinihiling namin sa region, sa DOH, na dagdagan ang allocation ng Tacurong. Actually, nag-request na rin ang ating butihing mayor na mag-request ng additional doses, no, ng bakuna para sa mga priority target natin, para kasi mabigyan din ng chance, no, yung mga tao na gusto mag-avail ng bakuna ay makapag-start na ng first dose nila. Okay. Sir, tuloy-tuloy po at patuloy po ang itong paglobo ng ating naapektuhan ng COVID-19 positive dito po sa siyudad ng Tacurong. Pwede ba natin malaman ang datos, sir? Nakatala tayo kagabi ng active case na, kung hindi ako magkakamali, is 180 plus, no, na active case. Mm-hmm. At patuloy pa rin ang pagdagdag ng mga bagong kaso ng COVID dito sa atin. At kami po ay patuloy pa rin, no, na nagsasabi, na gi-encourage sa lahat ng tao dito sa Tacurong na gawin ang kanilang tinatawag na social responsibility. Mm-hmm. Ang pag-observe ng mga health protocols ay malaking tulong yan para mabawasan o maiwasan natin ang infeksyon ng COVID-19. Okay. Base kasi sa mga experience namin, sa mga nakita namin, na yung mga pagtaas ng kaso na yan ay pamilya-pamilya na, at yung mga galing sa nag-attend ng mga gatherings, kaya lumaki ang ating kaso ng COVID-19 dito. Okay. Sir, papaano po ang pagkon ng bilang natin man? Halimbawa, nung nakaraang araw ay umabot ng 120, sabihin na lang natin. Tapos itong the following day, i-plus lang ba natin o separate yung bilang nung nakaraang araw at yung active ngayon? Pag meron tayong bago, new case, madagdag yan doon okay. Kasi hindi natin i-count yung as additional pa doon kasi automatic magdagdag doon sa active yan. Sa tracker natin, at makikita din natin kung ilan yung mga nag-recovered
na ano, Okay. na case. Kasi maraming nagtatanong kung halimbawa nung nakaraan daw, so ibig sabihin malaki ng palaki. So ibig sabihin pala plus lang pala ang ginagawa natin. So Plus minus lang sir, plus minus. plus minus, okay. Sir, paano naman po yung mga kwan natin, yung mga contact tracing team natin, tuloy-tuloy din ba ang gawa ng contact tracing sa mga nakakahalubilo nitong mga nagpa-positive, sir? Actually, proud tayo no sa mga contact tracers natin kasi 24/7 ang trabaho din nila. Kasi pag send ko ng mga pangalan ng mga positive ngayon, automatic yan, kina-contact trace na nila yan agad-agad. Hindi na nila hinihintay na pag kinabukasan no na ano pa sila mag-contact trace. At saka yung mga nag-positive na yan, usually naka-quarantine na rin yan at naka-initial na rin ng contact tracing sa kanilang sarili. Okay. Sir, bali ilan po ang ating bilang ng mga itong halimbawa itong mga namamatay ngayon sa siyudad ng Tacurong? Pwede nating malaman ang datos mula po nung tumama itong COVID-19 kwan po natin. So ngayon, meron na tayong naitalang 19 na deaths no, sa city natin. Kung tingnan natin para mabilis. Pero usually, ang namamatay o tinatamaan ng ating ng COVID ay yung mga taong merong mga comorbidities, yung mga lahat, mostly is mga senior citizen. So talagang kwan po ang ating mga senior citizen. Tapos sir, sir, Ang mahirap kasi yan sir, ganito. Pag meron tayong mga kasama sa bahay na may mga comorbidities, senior citizen, yung mga tama na hindi sila lumalabas ng bahay. Pero yung mga kasama nila sa bahay, kung saan-saan pumupunta at hindi nag-o-observe ng mga health protocols. Kaya ang kawawa ang yung mga naiwan sa bahay na pagbalik ng tao na may pinanggalingan na mayroong impeksyon ng COVID-19, doon nangyayari ang hawaan at mostly talaga na tatamaan yung mga taong may comorbidities at yung mga senior citizen. Okay. At sir, last question po natin. Sir, bali itong balikan natin yung kwan po kanina. Yung E4 natin ngayon ay nasa ilang kwan na po, mga ilang porsyento na ang may mga nabakunahan na or sabi kasi ninyo kanina, mayroon ng mga naging priority natin sa E4. Mayroon na bang porsyento na pwede nating masabi? Siguro hindi ko lang estimate ko lang ito, ang A4 natin mga nasa 10% pa lang kasi pag sinabi mong F4, yun yung mga A4, yun yung mga nasa working force, di ba? Yung mga nasa trabaho, mga ganun. Pero mostly din sa kanila, merong mga comorbidities, pasok din sila doon sa A3 kaya mix na po yan. Meron pa tayo mga A4 na swak doon sa A3 na priority group. So sir, ang matanong po natin, ang mga media sa Tacurong City, baka may mga hindi pa nabaksinan, pasok na ba or pwede na ba silang magpabaksin din yung mga itong mga media na frontliners din natin? Yes, pwede po tayo mag-avail. Pwede kayong ipasok doon sa A3 kung meron kayong mga comorbidities, no? Magkuha lang ng medical certificate at saka yung tinatawag natin na medical clearance, no, sa mga doktor ninyo at pwede niyo idalhin sa barangay magpalista. At anytime pwede na kayong tawagan para sa vaccination. Okay. Sir, palawagin natin. Sabi po ninyo kailangan ng medical certification. So halimbawa sir, kung may mga maintenance ang pwede bang magpaturok? Halimbawa, pang high blood, mga ganun po. Yes po. Lahat ng may comorbidities
pwede pong magpaturok as doon sa kategory ng A3. Okay, sige sir. At panawagan po ninyo sir sa mga kababayan po natin na patuloy na nakantabay at nagikinig, lalong-lalo na yung mga dumarayo sa siyudad ng Tacurong. Alam naman natin na ang Tacurong City ay sentro ng bilihan ng ating mga kababayan. Opo, ganito po ang ini-encourage, no? Hinikayat ang lahat na makilahok sa ating laban, no, kontra sa COVID-19. Sundin po ang lahat ng mga health protocols na pinapatupad natin. Isa buhay, isa puso ang tinatawag na social responsibility. Wag po nating hayaan na tayo po ang magdala ng virus sa ating bahay kasi po kawawa ang Tawagan natin na ulit at may mahalaga rin kasi yung mensahe. Okay. Tawagan. Nasa kabilang linya pa rin si Sir Marlo Benacosa. Okay. Okay, sir. Balik, sir. Hello, sir. Okay. Yes, sir. Hello? Hello, sir. Okay. Hello, sir. Sige, sir. Sa nakikita po natin ngayon, no, na sitwasyon, wala na pong available na mga beds sa mga hospital. Yung mga pasyente natin na hindi na makahinga, pinapauwi na lang sa bahay. Hindi po natin gusto mangyari na mamatay ang ating mga mahal sa buhay dahil lang po sa kapabayaan din ng ating mga sarili sa hindi pag-obserba ng tinatawag natin na mga health protocols na yan. Okay. Sir, sandali lang sisingit ko ulit. Naalala ko. Sir, sabi po ninyo yung bed capacity natin, pwede ba nating malaman kung sa ilang, kasi nabasa ko yata yung kwan ng page ng Tacurong, yung ilang ospital ay tag-2, tag-1 na lang ang mga bakante. Tama ba? Yes po, sir. Ako po ang nagko-coordinate sa mga hospital para po makapasok yung mga pasyente doon. At usually, kawawa talaga yung pasyente kasi ang hospital po punuan. Hindi lang po taga-Tacurong ang kinikater ng mga hospital na yan. Marami pong ibang munisipyo at mga lugar. Kaya ang sinasabi ko nga sa lahat na ingatan po ang inyong sarili, ingatan po na magdala ng virus sa inyong pamamahay para po yung inyong mga loved ones, yung mga senior citizen, yung mga may sakit ay hindi po tamaan ng virus. Kasi po masakit tingnan na ang mahal mo sa buhay ay mamatay lang dyan sa loob ng bahay ninyo na hindi man lang nakapunta ng hospital. Okay. Maraming salamat, Sir Marlo Buenacosa, sa inyo pong pagkakataon at oras dito sa ating programa. Yes po, sir. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Okay. Yan po ang tinig ni Sir Marlo Buenacosa ng City Health Office Tacurong. Oras natin, alas 8:17 na po ng umaga. Abay, magandang umaga po sa lahat po ng mga tricycle driver. Good morning din dyan kay paring Dan Shop, yung talagang kay paring Dan, magandang umaga siyempre, Dan Vulcanizing Shop. At siyempre, kung gusto po ninyong magpa-change oil, magpa-change tire, magpa-bulkhead at under chassis repair, pwede po ninyong puntahan. Lalong-lalo na kapag kayo po ay kailangan ng battery at yung gulong or tire. Mayroon din po silang mga branyo at mayroon pong mga pwede ninyong pang mabilisan lamang na kailangan po ninyo. Ang vulcanizing ni Paring Dan ay matatagpuan sa Alunan Highway in front of Security Bank, Tacurong City. Narinig po ninyo mga kababayan? Narinig po ninyo yung tinig ng atin pong City Health Office na nakikipag-usap sa mga ospital. Kagaya po ng pronouncement ni Governor Suharto Teng Mangudadato. Ang pronouncement ng City Health Office na ang mga ospital sa siyudad ng Tacurong ay nagkakapunuan na.
at hindi na po nila i-cater pa kapag napuno na ang kanilang ospital. Kung dalawa, isa sa isang ospital ang mga may bakante, kung magpapatuloy mga kababayan, sino ang kawawa? Ang ating mga mahal sa buhay na madadala sa ospital. Bakit? Kasi kapag hindi na at napuno na yan at nagkataon na pamilya mo ang nadala sa ospital at wala ng bakante, anong mangyayari ngayon? Mamamatay mga kababayan. Pag namatay yan, ang hirap, mga kababayan. Namatay, sabihin na nating mayroon tayong ginawa, pero wala nang kayang gawin ang ospital. Bakit? Puno naman. Ibig sabihin, simenteryo ang bagsak, mga kababayan. Naimbag nga bigat kada kayo kablawam man. Dagiti agdengdengeg ititinig ng bayan dito'y Barangay Katiko. Salamat pakikaablaawam. Magandang umaga po. Imbag nga bigat kada kayo amin. Naunag nga Ilocano. At hindi lamang ano ba itong mga ospital na ito? Tamundong, St. Louis, yung nandyan sa San Emmanuel, parang yan yata nagkwan din. Pero wala na papuno na, mga kababayan. Saan sila ngayon ilalagay? Kahit tayo po ay naghahabol na hindi po tumama sa atin ang virus. Paulit-ulit sinasabi sa iba't ibang mga radio station, paulit-ulit nababasa ninyo sa mga newspaper, sa mga pahayagan, nakikita ninyo sa social media, nakikita ninyo sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na sinasabi, dumistansya, wag makipaghalubilo sa mararaming tao. Palagi ninyong napapakinggan halos araw-araw, mga kababayan. Laman ng mga pahayagan, laman sa mga TV station, laman sa mga radio station, ang paala-alang yan na palaging dinideklara ng mga umuupo sa mga nasabing mga programa. Ang mga alkalde sa bawat bayan hindi nagkukulang para kayo ay paalalahanan, para kayo ay mabigyan ng pansin at wag gawin itong mga bagay na ito. Pero may mga ilan pa rin na matitigas ang ulo. May mga ilan pa rin na kung saan ay talagang ang ginagawa nila, mga kababayan, ay nilalabag itong mga ipinapalabas na mga mandato mula sa mga opisyal. Bawal ang bilyar, bawal ang sugal. May mga ilang mga barangay opisyal na ganun pa rin ang nangyayari sa kanilang mga lugar. Sasabihin, bawal ang basketball, bawal ang volleyball, lahat ng klaseng ball. Pero anong ginagawa? Mayroon pa ring mga opisyal na pinapabayaan ang kanilang mga kababayan. Bawal madi nga bawal siguro. Bawal tichismes. Kunada ang nagititismuso kan chismosa,
Madida mo maiwasan ti ko ha. Apan magkichismis ti karro ba? Minsan sinasabi bawal ang chismisan dahil baka nagkakaroon ng mga hawaan o baka may virus diyan sa kachismis nila yung isa. Pero anong ginagawa? Kapag mayroong chismis naman, lalo't bagong-bago, pinagtutumpukan, pinag-uusapan, pinagchichismisan. Ngayon, kapag yung chismusa na nagdala diyan, may virus yun, di pati kayo nahawa. Dahil sa ugali na pagiging chismuso at chismusa. Ganyan mga kababayan. Kung hindi natin bigyan ng malasakit ang ating mga sarili. Gusto nyo ba kayo maging ligtas, pero yung nahawaan ninyo na pamilya ninyo, nakita ninyo na nakahiga sa 4x6 na tabla? Gusto nyo ba na makita yung pamilya ninyo na nahawaan ninyo ng virus na nakahiga sa 4x6 na tabla? Yan ba ang gusto ninyo, mga kababayan? Na bakit hindi natin kayang sundin, hindi natin kayang gawin itong mga nagiging paalaala ng inyong mga barangay opisyal, paalaala ng inyong mga kababayan, o inyong mga mahal sa buhay. Katulad kahapon, mabuti na lang at mabilis ang mga opisyal at yung mga agency, yung mga contact tracing na nangyayari, mabuti na lang at mabilis dyan sa area ng Lambayong. Kaya't naagapan at talagang ginawan ng paraan ni Mayor Andy Agduma na maayos itong Barangay Tumyaw dahil may mga ilan na. Kung pabayaan ang mayor ninyo dyan at pabayaan kayo ng inyong mga barangay official dyan, lulubo kayo ng lulubo. Di ba? Pasalamatan ninyo ang inyong alkalde din dyan. Pasalamatan ninyo ang inyong mga frontliners dyan sa inyong mga lugar. Kasi kung hindi dahil sa kanila, mas malala pa ang mangyayari, mga kababayan. Anong sabi kahapon? Saan nanggaling yon? Nanggaling sa mga online sellers. Yung mga delivery, yung mga di ba? Hanggang sa na-trace nila, galing sa ganito, galing tumanggap ng online delivery. Mga ganon, mga kababayan. Sabayan mo pa ngayon ng panahon. Ano ba ang panahon natin ngayon? Tag-ulan. Panahon kung saan tayo ay madaling mahawaan ng tinatawag nitong umubo ka lang. Kasi nawala naman ang lagnat ngayon eh. Umubo ka, naambunan ka, nagkasipon ka, dahil sa pagkaambon, naglagnat ka. Pero ang sa likod nun, hindi na lagnat ngayon yan. COVID-19 na. Nawala ang lagnat na tinatawag. Kundi, ang pumasok ngayon ay ang COVID-19 virus. Pag umubo ka, nagsipon ka, sasabihin ng tao, ayaw at sa gusto mo, COVID positive ka o may sintomas ka ng virus. Kahit sabihin mong lagnat, mahirap paniwalaan. Sabi nga ng mga ibang nagpo-post sa social media, sabi nila, noon, ang nag-aalaga lang sa'yo at nag-aalala sa'yo kapag ikaw ay naglagnat, ay ang pamilya mo lang. Ngayon, ang nag-aalala para sa'yo ay hindi lamang pamilya, kundi buong barangay, pati ang LGU. Nag-aalala dahil baka ikaw ay COVID-19 positive na. Diba? Ganyan mga kababayan.
Kaya't hinihimok po ng bawat isa sa atin. Hinihimok ng ating mga opisyal na gawin at sumunod sa mandato ng ating mahal na Pangulo, ng ating mahal na Gobernador, ang ating mahal na, Mayor, ang ating mahal na mga barangay opisyal. Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 8:30 na. Susunod po ang programang Punto por Punto, mga kababayan. At ang oras na yan ay atid po sa inyo ng vulcanizing ni Paring Dan. Mga kababayan po natin, abay nais po ninyong magpa-change oil, magpa-change tire, magpa-bulkate at mag-repair ng under chassis, mga kababayan. Abay pwede po ninyong puntahan at kung gusto po ninyong magpalit ng battery or bumili ng battery, abay nandyan din po ang vulcanizing ni Paring Dan. May mga brand new rin po silang mga tires at mayroon din pong mga pangmadalian lang dyan. Baya matatagpuan po ang vulcanizing ni Paring Dan sa may Alunan Highway. In front lamang po yan ng Security Bank Tacorong. Oras po natin, tayo po ay pansamantalang magpapaalam, mga kababayan, dahil susunod po ang isa pang programa na programang Punto por Punto ni kasamang Eric Duga-Duga. At inyong napakinggan ang programang Tinig ng Bayan. Mga isyung lokal ngayong umaga. Hanggang sa muli bukas, muli po ninyong tutukan ang programang Tinig